Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ayan. Samahan niyo po ng Biblia. Nawa nga po ay magtuloy-tuloy na ng konti yung pag-ulan. Kaya lang, ang di maganda, first rainy day natin, yung SLEX binaha. Yung kagad, ano? Unang araw pa lang, binaha na po kagad. Talaga naman, no? Calling all flood control project. Balik sa flood control. Well, ngayon pong umaga, ipag-uusapan po natin yung Foundations for a Healthy Church.
Ito pong mga nakaraan, sunod-sunod na po natin na pinag-uusapan ng church at palagi ko po ay nauunawaan na natin, kung hindi man po yung kabuuan ng pag-uusap natin, ay naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng church. Hindi po ba? At ito po ay hindi po building. At dito po sa ating pong binasa ngayon, si Apostol Pablo ay nagpahayag po ng kanya pong pagtuturo patungkol po sa church. Kunin lang po natin yung background ng 1 Corinthians chapter 3. Kung mayroon po kayong mga Bible, sa 1 Corinthians chapter 3 ay nandun po yung background na atin pong pag-uusapan. Sandali po Yan. Okay. So, dito po, sa background po ng 1 Corinthians sa chapter 3, dito po si Paul ay ni-rebuke niya po at kinorek niya yung division at the Church of Corinth. At masyado pong mayroong mga alitan, hindi pagkakaintindihan. Between the beginning of the church in Asia, yun po nagpasimula. Ano po, kung titignan po natin, mula po dito sa Pentecost, time of Pentecost na pinag-aralan po natin, hanggang dito po sa time ng Corinthians na pagkakasulat ni Pablo, ay mayroon na pong pagitan na at least 25 years. At least 25 years. Para maintindihan lang po natin that when we talk about the Pentecost time sa Acts at hanggang dito kay Paul, nakapagtayo na po ng iba't ibang mga churches. At dito po sa Corinto, nagsasalita po siya dito, halos 25 to 27 years na po ang nangyayari na pagtatayo ng church. This means that the time Paul addressed the division of the foundation issues sa Corinthians 3, the church has been growing for more than 2 decades. So sa verse 3, ito po sinabi niya, "For you are still of the flesh, for while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human?" Ang Tagalog po sa banggan, sapagkat kung sinasabi na isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi baga kayo'y mga tao? Natatawa po ako doon sa translation nito Hindi baga kayo'y hindi kayo kaiba sa ibang tao. Parang pareho lang kayo ng iba. Yun pong ibig niya sabihin doon. Pareho lang kayo na iba. At tinawag ni Paul, ito pong Corinthians church na carnal, na sa laman. Dahil may mga paborito silang leaders. Pero para kay Pablo, ito pong mga leader na ito ay pare-parehong mga lingkod na ginagamit ng Panginoon. Nung sinabi niya pong ganon, doon po silang trata, pero bago po puntahan yon, diretso ko lang po ito. Sa 1 Corinthians 3:9, sabi niya, "For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building." May dalawang analogy po na nilagay si Paul dito. Doon po sa pagtatalo ng mga taga-Korinto. Ang una po analogy, dalawang larawan pinakita niya. Makikita po natin sa verse 9, he used the analogy of agriculture. Merong nagtanim, merong nagdilig, at ang sabi niya gano'n, ang Diyos ang siyang nagpalago. So, ang tanong niya po, hindi po yung sino si Apollo at sino si Pablo. Ang tanong niya po ay, ano si Apollo? What is Apollo? And what is Paul? Dito makikita kagad natin yung kaibahan ng pagtatanong. Hindi yung sino. Sino? Magaling yan si Apollo. Pero ano? Pagka tinanong mo, ano yan si Apollo? Ang sagot po dito ay, kami mga lingkod lang ng Diyos. Pare-pareho kami. So when you question a minister, itatanong natin, ano ba siya? Pagkasabi natin, sino ba siya? Siyang aming senior pastor. Siya ang aming magaling na tagapagturo. Ganun kagad. Pero pag sinabi natin, ano siya? Ang sagot ay, he is a servant of God. Pare-pareho lang sila. Kaya nga po yan sinabi ni Paul, what is Apollos? What is Paul? Sabi niya pong ganon. Yun po ay doon sa issue ng agriculture. So, doon sa pagtatanim. At sabi niya kung gano'n, wala naman silang pagkakaiba. Ang Diyos naman ang nagpapalago. And then, now in verse 10, ginamit naman niya ang analogy of a building. God's building, na siya pong binasa natin kanina. At ang building po dito is not a physical structure.
there was no such thing as church building until the 4th century. At ang building na binabanggit dito ni Paul ay yung mga saints of Corinth. Sila po yung mga mananampalataya sa Corinto. Kaya pag sinabi niya, you are God's building, hindi ibig sabihin na structure, na physical structure. Ang sinasabi niya, kayo, tayo, ngayon na nakaupo dito at nakatayo. Tayo po ang church building. Every Christian congregation is a building. It's a building. So, sa atin po ngayon, sa pagsisimula natin, let's picture ito pong mensahe na to na we are building a building, a spiritual building. Minsan, magtatalo sa isip natin, what is a physical building? What's a spiritual building? Pero titignan po natin dito, sa pagtuturo po ni Paul, ilalagay po natin yung spiritual building. At sabi niya nga pong gano'n, na binasa rin po natin kanina sa Matthew 16:18, bakit po ang every Christian congregation is a building? Sabi po, on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Then the text described the church as a building upang bigyang babala ang mga leader and members today to only build what will last forever. Ito po yung pasimula ni Paul. Nasabi niya ganun, building tayo, so what are we building? Paano ba tayo nagtatayo? And how do you build to last? Binagit po ni Paul, una-una, sabi niya pong gano'n sa verse 10, I am a skilled master builder. Number 1 is the master builder. Sa pagtatayo po. According to the grace of God given to me like a skilled master builder. Minsan magandang lagay lang na master builder. Pero si Paul po talagang sinabi niya, skilled siya. Magaling siya na master builder. I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So, picture po natin, master builder. At sabi ni master builder, I laid the foundation. Hindi niya ginawa ang foundation na inilatag niya lang. Inilatag niya. Maintindihan po natin mamaya bakit hindi niya ginawa. Inilatag niya lang yung foundation. At sabi niya ganon, sa pagkakalatag ko, ako naglatag ng pundasyon at bawat isa ay magtatayo na sa pundasyon na ito. Everyone. Kaya sabi niya po ganon, let each one take care how he builds upon it. Inintroduce po dito ng kanyang sarili as master builder at alam niya ang kanyang ginagawa. Si Paul po ang tipo ng isang mananampalataya o tao na nagpupunta kung saan at nagsisimula ng church. Siya po ay original na church planter. Church planter po si Paul. In fact, sumulat siya sa mga taga-Romans, sa Roma chapter 15, verse 20, sabi niya gano'n, I didn't go certain places because I didn't want to build over somebody else's foundation. Ang ibig niya pong sabihin, hindi ako pumupunta dyan na kung saan meron ng church, pumupunta ako doon sa mga lugar na wala pang church. Pinapakita niya po rito na siya po ay pumupunta doon sa mga unreached people's group. Noong time naman ito, marami pa naman unreached people's group talaga. At sa kabuuan po ng mundo, ilan lang po yung Kristiyano, o konti pa lang. At thinking of 2 decades, more than 2 decades, ilan lang ang Kristiyano noon. So, ang dami niyang pinupuntahan. Marami siyang pinupuntahan. Sana nga po rito sa Corinto. Pero pagkatitignan po natin ngayon, after that, ilang years na. Pagkatapos noon, ilan ang unreached people's group ngayon? Nasa 7,000 na lang dito po sa Pilipinas. Sabi nila, sa mga 20 or 30 unreached people's group. Pag sinabi natin unreached people's group, ay wala po silang access doon sa gospel. Hindi pa nakapakinig or posible po na meron, pero hindi sila dadalhan pa ng mabuting balita. Now, talagang gusto niya pumunta doon sa mga lugar na hindi pa kilala si Kristo. At doon po, ipinapakilala niya si Kristo sa mga tao, itinuturo niya ang pangunahing doktrina at establish niya yung foundation ni Christ. Yung po ang work ni Paul. And Paul's ambition was to preach the gospel only to what we call today unreached people's group. So, yun po ang kanyang trabaho. For example, dito po sa Corinto, sa kanyang pagtuturo ay nagstay siya ng 1.5 year, 18 months. 1.5 year lang po siya doon. And then sa Ephesus, 3 taon siya sa Ephesus na nag-establish doon. Naglatag ng pundasyon. Sa Thessalonica, ilan?
Kung natatandaan ninyo ating po mga mensahe, kulang-kulang 3 linggo. 3 linggo lang. Kasi ang bilis ng paggawa ng banal na Espiritu doon. At na-establish niya kagad yung work doon sa Thessalonica. Nagkagulo kagad, nagkaroon kagad ng persecution. Kaya lumabas na kagad siya. After 3 weeks lang po yun. Ang bilis po ng paggawa ng banal na Espiritu. Kahit saan siya pumunta, sa lahat ng iba't ibang lugar, he laid the foundation. Yun po ang trabaho ni Paul. Kaya gusto niyang liwanagin yun sa mga taga-Korinto na huwag kayong magtalo-talo, huwag tayong mag-away-away. I laid the foundation. Sabi niya po gano'n. So he is not taking any credit sa kanya po sinusulat, pagkasulat dito. Hindi siya nagmamalaki. At hindi niya sinasabi na, siyempre naman, no? Maaari kayong sumunod sa kanila. Kay Apollos, kay Cephas. Si Cephas po ay si Peter. At yung word po na Cephas ay Aramaic word para sa bato. Ito pong bato na to ay talaga po sumusunod sa Panginoon. Meron tayong batong alam, hindi, naiba na po yung bato na yon. Bato-bato sa langit, Brahman, huwag magagalit. Si Cephas ay si Peter po yon, para maintindihan po natin. At sabi niya po gano'n, okay lang, sumunod kayo. Hindi niya po sinasabi pala na sumunod kayo kay Cephas at Apollo, pero huwag niyo akong kalimutan. Ako ang mahalaga dahil ako ang nagtayo ng pundasyon. I am the master builder. At ang iba ay nagdaragdag lang sa kung anong itinayo ko. Hindi po. Hindi niya sasabi yun. Hindi sasabihin nyo na isang tunay na pundador ng church. Hindi po. Pundador? Talaga naman, oo. Pundador, ibig sabihin founder. Yan. Founder. Hindi. Lahat po kasi tayo ay, ano tayo? Sabi ni Paul, servant. Ano po? Lahat. Yung sumunod, we praise the Lord. Meron po tayo mga pundador. Founder na lang nga. Pundador, ang Tatay Carding, ang Daddy Paul Mortis. Tapos dumating yung Pastor, sino? Pastor Edmond, Pastor Willie, Pastor Migs. Di po ba? Ang sarap makita as they work together. At sino sila? Servant of God. Servant of God. At sinasabi ni Pablo, hindi ako nagtitake ng credit. Hindi ako nagtitake ng credit dito. Sabi niya ganun. Hindi niya po sasabihin yun dahil mas lalong lalaki at lalala ang problema. At madadagdagan ang confusion doon sa Corinto. Kung yun sasabihin niya. What he is saying doon sa first part ng verse is, according to the grace of God, given to me as a wise master builder. Imagine na, isinama niya according to the grace of God. I laid the foundation. Ginawa ko lamang ito, para kay Paul, ginawa ko lamang ito dahil mabait ang Diyos na ipinagkatiwala sa akin, ang ministeryong yun. At sasabi ni Paul, yun lang. Yun lang. Bakit po? Kung hindi sa biyaya ng Diyos, si Paul po ay isa pa rin persecutor at blasphemer ng early church. Siya pa rin. Blasphemer pa rin siya. At sabi niya gano'n, kung hindi sa biyaya ng Diyos, uusigin ko pa rin kayo. Pero sabi niya gano'n, dahil sa biyaya ng Diyos, I'm a skilled master builder. And when he built the building, his building was solid. His foundation was solid. And Paul was not just a planner. He didn't say, I am a wise master builder. I have planned the foundation. What he says that he laid the foundation. Hindi siya nagplano ng pundasyon. Ngayon, tandaan niyo po ito. Ito po yung mahalaga, mga kapatid. Wala silang mga kasama na hindi naging bahagi sa pagtatayo ng church. Sa panahon po ng Paul, sa New Testament. Sa Bagong Tipan, wala kang makikitang sinuman na nasa opisina lang. Lahat ay nasa labas at bahagi sila sa pagtatayo ng church. Walang nakaupo lang. Aktibo silang lahat. In action. Anong ibig ko pa sabihin? Of course, lahat tayo ngayon dito nakaupo. Lahat tayo may ginagawa pagdating sa labas. May mga work tayo. May mga trabaho tayong ginagampanan.
may mga secular work tayo na ginagampanan. Pero when it comes to building the kingdom of God, lahat tayo sama-sama. Walang magsasabi, bahala na sila pastor dyan. Hindi po. Everybody acts. Everybody moves. Everybody ay mayroon pong contribution in building the kingdom of God. Maliit man yung contribution mo, yun pa rin ang trabaho mo. At kasama po natin ang lahat ng manggagawa sa gawain po ng Diyos. Kahit na architect ka, engineer ka, contractor ka, bahagi ka pa rin sa pangkalahatang construction. Lahat pa rin umubuhat pa rin ng timba. Lahat pa rin ay kumukuha pa rin ng tubig. Lahat pa rin ay nagpapala. Lahat pa rin ay nagsasemento. Lahat meron trabaho. Lahat gumagawa. Walang naiiwan sa opisina. Everybody is part of building the kingdom. At yan po si Paul. And he want to see to it na kapag may plano siyang ginawa, siya mismo ang pupunta at gaganapin yon. Alam niya na kung may kailangan gawin, siya ang mamumuno sa gusto niyang gawin. Sabi po ni Paul, I then laid the foundation. Ako ang naglatag ng pundasyon and another builds on it. Sa case po ng Corinto, ang sumunod kay Pablo ay si Apollos. And Apollos built on what Paul had begun. At sinundan si Apollo ng iba pa. At lahat ng mananampalataya ay naging bahagi sa pagtayo nito. Kasi sabi niya po at the end of verse 10, let every man take heed how he builds upon it. Mayroon po itinayo, bawat isa mag-ingat sa pagtatayo dito. Mag-ingat sa inyong paggawa. Mga kapatid, the foundations of Christianity are laid. Christianity doesn't need new foundations. Nailatag na po. Nagtatayo tayo sa kung ano ang nagawa na. And the word for laid the foundation, yung pong word na building mo na, is in the present tense. Yung pagtatayo. Present tense po yon. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, nagtatayo. Ang church po ay 50 years. May naglatag ng pundasyon, nagtayo, hanggang ngayon. We're still building the kingdom of God. At ginagamit po natin itong physical building nito sa pagtatayo ng church, ng kingdom of God. At yung pong word na laid the foundation is aorist. Ito po ay one-time historical past. Hindi na mauulit. Hindi na mauulit. One-time historical past. Madalas ko pong sinasabi ng aorist po ay yung pong, kung kumain ka ngayon ng masarap na adobo, ano yan, lumipas na yan, pero mamayang gabi, dumidigay ka pa rin ng sarap na adobo. At hanggang kinabukasan, parang nalalasahan ko pa, nag-toothbrush ba ako? Pero, hindi, nalalasahan ko pa talaga eh. Parang sarap na sarap ka ron. It's a one-time historical past. Pero nangyari. And the same thing, ang building is in the present tense. We are still building doon po sa foundation na yon. And laying the foundation ay doon pa rin tayo, doon sa dating foundation na yon, doon pa rin tayo tumatayo. Nothing has changed. Nothing has changed. And what is the foundation? Sabi po ni Paul, nilatag ko lang. Hindi ako ang hindi ako nagplano. Natignan po natin ang pundasyon. It's good for us to understand what the foundation is. Sa isang building po, alin ang pundasyon? Ito bumang tinatapakan natin. Ito. Ay, mga engineer, alam nila na, hindi ito. Hindi ito. Ang pundasyon dito ay yung hindi nakikita sa ilalim. Yung pagkakalagay nito sa ilalim. Now, the foundation, for other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, dito po, Paul introduced the foundation itself. And what is the foundation that Paul has laid? Ano po yun? What is foundational to Christianity? Ito po ba yung ating magandang ugali?
Ito po ba yung ating, ito ba yung katotohanan na tayo ay mabait na tao? Magalang? Mahinahon? Tayo po ba yung mapagmahal? And we take care of the poor? Ito po ba ang ating foundation, ang tradisyon? Ito ba ay yung historical na 50 years, yung bang ating foundation? Sabi pong ganito, Paul, for other foundation can no man lay than is laid, Jesus Christ. Christ is the foundation of Christianity. At sinundan pa po ito ni Peter, doon po sa Peter 2:6, sabi pong ganon, hindi ko po alam kung nilagay dyan, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. Ayan, I lay in Zion a chief cornerstone. Anong cornerstone? Sa foundation po, sa paglalagay po ng cornerstone, napakahalaga po nito doon sa mga nagbibuild. Kasi dito po sa cornerstone na to, nandyan yung talagang sukat, yung kanyang, kung eskwalado siya, gaano kalalim, nandyan kasi i-hook lahat, i-anchor, lahat po ng patibay sa kanya. At sabi pong ganon, ang Panginoon Jesus po siyang ating cornerstone. Siya po yung ating batong panulukan. Ito po yung first stone set in the foundation. And every other stone is aligned to it. Ito ay tumutukoy sa katatagan at direksyon ng buong structure. And if Jesus Christ is our cornerstone, siya po yung naka-align tayo lahat doon sa cornerstone na yon. Kung ang cornerstone ay mali ang pagkakalagay, ang buong gusali ay tabingi at hindi matatag. Twisted. Nakapagpatayo na po ba kayo ng bahay na twisted? Di ba? Pagka twisted bakit parang pagdating sa taas tabingi na? Mali ang simula. Mali ang pundasyon. Mali ang column. Yung pagkakalagay, yung pagkaka-anchor nung steels and bolts. Parang hindi tama. Busy lang ko sandali. Every other stone is aligned to it. Even today, kahit na yung modern engineering na gumagamit ng steel, anchors, at saka mga bolts, the principle remains. The first point of alignment dictates the strength of the whole foundation. Yung pong pagkakalagay niya, yung pagkakasukat niya, yung point of alignment niya, yun po ang nagdidikta ng kalakasan ng buong foundation. Nakasalalay sa tamang alignment o reference point ang lakas na iyong pundasyon. Kaya mahalaga ang Panginoong Jesus. Siya mismo ang pundasyon. At bakit mahalaga ang Panginoong Jesus as our foundation? Tignan po natin. Christ as the cornerstone means He is the reference point for the church. All doctrine, worship, ministry must align with Him. Naka-align sa Kanya. If we build on anything else, tradition, personality, human wisdom, the building will eventually collapse. Babagsak yan. So in short, the cornerstone is the first and most important stone. Without it, the foundation cannot hold. And without Christ, the church cannot stand. Hindi po tatayo ang church. Marami lamang taong gusto magtayo sa sarili nila. Kung wala si Kristo, wala pong kabuluhan yon. Maari lamang tayong magtayo sa tunay na aral ni Kristo bilang cornerstone. Kasama po dito yung mga eternal truths. Now, ano po yung mga eternal truths na yon? Kasi sa foundation po, meron po yung halo-halo po yan. May semento, may graba, may buhangin, may tubig. At tama dapat ang timpla nito at alam mo ang ginagawa mo. At meron ka ng cornerstone, alam mo yung alignment nito. So, ano po mga bagay na nakapaloob dun sa mga truths na yon? Una-una po ay yung person po ng Panginoon Jesus, His person. At kung tawagin natin ito sa ating mga pag-aaral ay Christology. The person of Christ. The truth that Jesus is the Son of the living God, totoong Diyos at totoong tao. Pag lumabas ka rito sa katotohanan to, mali na, baluktot na ang ating pananampalataya. Pag sinabi mong si Kristo ay tao lang,
problema yan, baluktot na kagad yan. Naintindihan po natin, kaya minsan mahalaga. Hindi yung basta pupunta tayo sa isang church kasi nakita natin na maganda rito, malaki ito. At maganda yung kanilang building, tulisan yung, ibig sabihin matulis yung, hindi po kagad, hindi kagad kasiguruhan yon na tama. Ang kasiguruhan, sinasabi ko po, na talagang kasiguruhan natin, si Kristo. Yung kanyang personality, yung kanyang pong as a person. Kung wala ang confession na ito, ang church ay walang pagkakapitan. It is the anchor of the church, the person of Jesus Christ. Ikalawa po, hindi ko na po palalawigin pa lahat kasi gusto ko pumunta doon sa foundation at doon sa materials. His work, yung kanya pong gawain. Kung tawagin po natin ito ay soteriology. Ito po ang kamatayan niya doon sa krus at ang kanyang pagkabuhay na muli na siyang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ang gawain ng Panginoon Jesus, ang ginawa niya sa atin, namatay siya sa krus. At tayo po ay pinawalang sala dahil doon sa kamatayan niya ngayon. Pero dapat mong tanggapin ang ginawa niya doon sa krus. His work, yung kanyang pong trabaho. Iyan ang semento na nagbubuklod sa atin sa Diyos. Because of the blood of Christ. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. We have peace with God. His word, bibliology. The foundation is made of His promises and teachings. Ano po yun? Sabi po ganun sa word niya sa Matthew 24:35, Heaven and earth shall not pass away, but my words will never pass away. His word is the unbreakable stone. Hindi masisira ang kanyang mga salita. Ikaapat po ay yung kanyang His Spirit. His Spirit. Pneumatology. The foundation is made of the Spirit's indwelling presence. Tignan po natin maigi. Kasama po dyan ang banal na Espiritu. Without the Spirit, the church is just an institution. Kung wala po ang banal na Espiritu, institution lang tayo. Para lang tayong social club. Para lang tayong Lions Club, Kiwanis Club, lahat ng club. Pero dahil po may banal na Espiritu, we become a living temple. We become a living temple. And then His love, agape. Agape. The foundation is made of love that never fails. And love is the sealant that holds every stone together. Kung bakit po tayo nagkakamatagalan. Kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagtitiisan minsan sa isa't isa. Because of the love of Christ. It seals us. Nakadikit tayo doon sa pag-ibig na yun. And then we understand each other. O nga, kahit na ganyan kapatid, I still love him. That is because of the love of Christ. So, when Paul says no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ, he's saying the foundation is Christ Himself. His person, His work, His word, His Spirit, His love, ang siya nag-uugnay sa atin sa Diyos na hindi matitinag. That's what make a church healthy, strong, and eternal. Yun po. And when you fail, the foundation holds you. Kapag may bagyo, pinatatatag ka ng pundasyon. Kapag dumarating ang pagdududa, sasabihin sa inyo ng pundasyon, kasama mo ako. You're mine. Huwag ka maglala. Sa akin ka. That's the foundation. That's the foundation. And if that foundation goes, everything falls. At yun mismo ang nangyayari sa mundo ngayon. May mga simbahan na sinusubukang itayo ang sarili nito nang wala ang tunay na pundasyon. At maraming mga taong sinusubukang gumawa ng makabuluhang buhay on something else other than Jesus Christ. Imposible po ito mangyari. Sapagkat si Kristo lamang ang pundasyon kung saan maaring itayo ng isang tao ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So kung tayo po ay nasa tunay na foundation, pinag-aaralan natin ito, mga kapatid, tumatayo tayo sa isang tunay na turo ng Panginoon Jesus.
Ikatlo po, ang sabi pong ganon, on top of that foundation comes number 3, the materials. At ano po yung sinabi doon sa sa quality materials. I will assume po na lahat tayo ay Kristiyano when we take this part na ito. I will assume na lahat ay Kristiyano. Bakit po? Kasi we're talking of foundation. At dahil foundation po ito, dapat lahat na nakatayo rito ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas niya. At alam niya where He stands on His faith. Kung meron man po sa atin na hindi nakatitiyak at hindi, parang first time ko narinig yung pundasyon na yan, pagtanggap kay Kristo. Maaari po kayong lumapit sa atin po mga pastor after the service. At pwede niyo po sabihin, Pastor, gusto ko pong malaman pa yung pagtuturo kanina. Mahalaga po yun, mga kapatid. Mahalaga po yun. We will not skip the foundation at pupunta lang tayo dun sa salvation. At pupunta lang kagad tayo dito sa materials na pinag-uusapan natin. We would rather have the foundation than having the materials. Ngayon, pag-usapan po natin ng mga materials. Lahat po yan. Lahat tayo, pati pastor, elder, deacon, lahat po yan. We are all materials. Lahat tayo ay gamit. And a strong building must have a firm foundation and quality materials. Ang verse 12 po. Ano po sabi sa verse 12? Since we have such a glorious... Tama ba ako? O tama? Parang mali yata yung... 2 Corinthians. Ang hirap na walang mata, no? Sorry po. Ang sabi po nga sa verse 12, now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, ayan, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Ang sabi pong ganon, meron pong 6 na materials, the gold, silver, precious stones, tapos meron pong another 3, wood, hay, and straw. Ginto, pilak, nga halagang bato, kahoy, dayami, at yung straw ay sa ibang translation ay stubble, pinagtabasan. Pinagtabasan. Ang sabi pong ganon. So, ang sabi po, binanggit dito, if. Now, if anyone builds. Yung word po na if, it introduces a true condition. In true condition niya. Hindi mo maaring piliin ang pundasyon. Inilatag na ito. Ang maaring mo lang piliin ay materials na kailangan sa paggawa ng gusali. Yung materials lang. Hindi ka mamimili ng pundasyon. We have learned the foundation. We studied it at alam natin si Kristo ang pundasyon. And the 6 materials listed in verse 12 are not of equal values. Merong gold, may silver, precious stone, at mas mahal pa yun kaysa sa, of course, sa wood, hay, and straw. Mali po yung idea na hindi mahalaga ang ginagawa mo basta tapat ka, may mabuting intention o masipag. That's not right. Hindi po totoo yun. Na yung okay lang kahit anong ginagawa mo, basta tapat ka, masipag ka. Ang pagtatayo gamit ang kahoy, dayami, at pinagtabasan, sabi dito sa talatang to ay hindi mapasa sa huling inspection. Sabi nga, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, susunugin. So, hindi papasa sa huling inspection. Gaano man kabuti ang intention mo. Hindi ito tungkol sa ano ang ginagawa mo, kundi paano mo ito ginagawa. Paano mo ito ginagawa? Iano po natin yun. Titignan po natin, ano bang pagkaiba nun sa anong ginagawa ko at saka paano ko ito ginagawa. Now, for example po, sa gym, sa membership sa gym, ayoko sanang kunin itong sample na ito. Kaya lang, talagang hindi na ako makaiwas na maganda itong example ng gym. Picture a group of people who all signed up in the same gym. Yung palakasan. Yung iba ay gold and silver members. Lagi silang nasa gym,
sumusunod sa plano ng trainer, kumakain ng masustansya, at makikita mo resulta. Hindi mo ba? Kitang-kita naman. Nakikita mo resulta. Yan yung mga sumusunod sa plano. Yung iba naman ay parang precious stones. Matagal na silang members sa gym, they are strong, disciplined, at tumutulong na sa iba sa kanilang exercises. Mga precious stones yon. Meron din namang wood and hay members, kahoy at saka dayami. Bayad sila as member. And they only come once in a while. Paminsan-minsan lang sila pumupunta. Mas madalas pa nga sila sa smoothie bar o kaya sa buffet. Mas madalas doon kaysa sa treadmill. At nagtataka sila, bakit walang pagbabago sa katawan nila? Meron naman po, the stable saints, yan yung mga pinagtabasan. Member sila, pero hindi sila nagpapakita sa gym. Member sila, pero hindi sila nagpapakita sa gym. Pero madadaan sila doon at may kasama sila, sasabihin niya, uy, taga-riyan ako, member ako dyan. Member ako dyan. Uy, kaya pala ganyan ang katawan mo ha. Member ako dyan. Everybody technically belongs to the gym. Pero hindi lahat ay nagpapalakas. Hindi lahat ay nagpapalakas. Ganyan din po minsan sa church. Some believers are committed, growing, serving faithfully. Iba naman ay half-hearted, madaling madistract, or hindi dumadalo. Huwag po tayong maging Kristiyanong pinagtabasan lang. Nang hawak lang ay membership card. Be someone who builds spiritual muscles on the foundation of Christ. Hindi na ako attend ng gym, pero I will attend sa church. Magpalakas ka. Pakisabi nga rin sa katabi mo, magpalakas ka kay Kristo. Huwag ka na mag-gym. Mag-gym pa rin. And that is the reason bakit maraming Kristiyano ay nagsasayang ng kanilang panahon at buhay at bakit ang ilan ay committed kay Lord. Because some are gold, some are silver, some are precious stones. Some are wood, some are hay, some are stubbles. Iba't ibang klase ng materyales. Dito po sa church, iba't ibang klase ng materyales tayo. And it is not about what you're doing, but how you do it. What kind of materials are we using? Ang mga nabanggit na materyales ay depende doon sa gumagamit na mga manggagawa. Meron tayong tatawag na materials fuerte. Yan. Ano yung materials fuerte? Strong materials. Ayan. Materials fuerte. At the final inspection, hindi tatanungin ng Diyos, ng Panginoon, kung bakit hindi ka kapareho ng ibang manggagawa. All that will matter is that you gave the Lord your best. Yung pinaka-best mo ang binigay mo sa Panginoon. Ang sabi po sa Galatians chapter 6, verse 4 to 5. Ang sabi po ganon, But let each one test his own work, and his reason to boast will be in himself, and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. So, malino po dito. Test natin yung sarili nating work, at yung reason to boast will be in himself and not in his neighbor. Kanya-kanya tayo. When it comes to serving the Lord, kanya-kanya po tayo na materials. Anong klase ang pinaglilingkod ko sa Panginoon? Imagine lang po natin, you are set out to build the building. Naiintindihan po ba natin na bilang isang Kristiyano, limitless yung ating magagawa because of the dwelling of the Holy Spirit? Alam po ba natin yun? Na limitless yun. Sabi po ganun 2 Peter 1:3. For His divine power has granted to us everything we need pertaining to life and godliness. Yes, we can do beyond our imagination.
Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay at sa ating godliness. Sabi po gano'n, kabutihan. Lahat ng pangangailangan natin. Pero alam niyo po ba kung ano ginagawa ng ibang Kristiyano with the same resources and the same spirit and the same power? Sasabihin niya, Lord, okay na ba siya ito? Ang gamit ay wood, hay, stubble, pinagtabasan. And then, wood sa kanilang pong mga pintuan at pintana, dayami sa kanilang bubungan, at ang walls nila ay pinagtagping pinagtabasan. At sasabihin mo kay Lord, okay na ba yan, Lord? Well, sa nabasa po natin kanina, ang kahoy, dayami, at pinagtabasan, hindi po masama. Praise the Lord, hindi naman pala masama. It's just worthless. It's zero. Sunog. Walang kabuluhan. Lahat ng pinagpaguran. Walang kabuluhan. At kung ikaw ay Kristiyano, pareho lang lahat ng ating pundasyon. Isipin po natin, pareho po lahat. Ating pundasyon. Pero hindi po bagay na maglagay ng pinagtabasan o dayami sa pundasyon ni Kristo. Hindi tayo pwedeng magtayo ng materials doon sa dugo ng Panginoon. Ang inialay sa atin. And then we will say, Lord, okay na ba to? We have all the same foundation. We have Christ. And then we build with wood, with hay, with stubble. I think that's not fine. Ang utos po sa 1 Corinthians, hindi po pwede na. Ang utos po sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, ano po sabi? Do it all for the glory of God. Pinaka-list. Kumain at uminom. Pero sabi po ngayon, do it for the glory of God. Spiritually speaking, gold would be the very finest service a Christian could render. The most godlike, the most dedicated, the most self-sacrificing, the most total commitment you ever did in your life. And this may not be our case. Pero maganda pa rin tignan mo in some ways, some of your works, may overlaid pa rin ng gold. May overlaid pa rin ng silver. Meron pa rin mga precious stones na nakalagay that one way or another, you did a good and noble work for the Lord. Meron pa rin inlays. Nagkaroon po kami ng opportunity ni Beth na mapunta sa India. Nagpunta kami doon sa Taj Mahal na puro marble, puting-puti. Puting-puti yun. Pumasok kami sa loob. Napakaganda. Tapos nakita ko po meron mga precious, parang mga stones. Yung parang mga tiles natin sa CR lang na nakakala natin nakaganoon. Parang mga precious stones sila. Nang malaman kong precious stones, parang gusto ko nang tungkabin. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaya sa precious stones pala, hindi yung basta-basta stones lang. Samantalang tayo, pagka tayo yung nagsimento, naglalagay tayo ng piso-piso. Precious coins. Maganda pa rin tignan that in some of our works, meron pong overlaid of gold. Because one time you did a very noble work for the Lord. May mga Kristiyano na ginugugol ang kanilang buhay na sobrang abala sa paggamit ng kahoy, dayami, at pinagtabasan. They go to church, they sit down, at sasabihin nila, ito yung aking precious stones. Upo sila, makikinig, lalabas, at tapos na. That's right. Pag pumunta po kayo, that's precious. That's gold. But when you go out, at pagkatapos ng church, wala na tayong gagawin pa, babalik tayo sa dati nating gali, your worship becomes wood, hay, and stubble. Zero. Pagka walang ginawa itong impact sa ating buhay, or influence ng pagbabago, or transition sa ating buhay, what we are doing here while sitting
is worthless. Pero, when you sit, when you listen, when you ask God to deal with your life, and after that, pag-uwi mo, alam mo kung ano yung mga dapat mong baguhin at ayusin. Your worship, bagamat tingin mo ito ay wood lang, it becomes gold. Because hindi dahil doon sa anong ginawa mo, kundi paano mo ito ginawa. Anong ginawa mo? Sumimba ako. Paano mo ito ginawa? Isinapuso ko ito at isinabuhay ko. That's gold. That's gold. Minsan nga po, kahit nga yung ating mga kabalahan ay nagiging dayami na lang. Yung activities natin sa church. Kapag nalilimutan natin ang tunay na pagsamba, pagpupuri sa Diyos, o ang pananalangin o ang pagbabasa ng Biblia. Well, at the end of the day, ikaw pa rin napipili na materials mo. It's up to you. Nais ko po mag-end dito po sa tatlong bagay na ito na we're building in 3 areas. Number 1 is our motive. Motive. 1 Corinthians 4:5, sabi pong ganun, God's going to make the hidden things of the heart manifest. Di po ba? Makikita yon at the end of the day. Sa bandang huli, sa inspection, may kita yung motive ng heart. So God's going to judge you on your motives. Ang ilan sa ating mga motibo ay wood, hay, and stubble. Some of them are gold, silver, and precious stones. Kahit na po sa mga churches ngayon, sa malalaking churches, meron mga churches dyan na gold talaga. They're doing good. Meron din naman silver, meron precious stones. Meron namang mga churches na wood, hay, and stubble. Nagtatayo na walang pundasyon ng Panginoon Jesus. O may pundasyon, pero hindi po ganun kaganda yung kanila pong paggawa. Number 1 is motive. Dapat po, ang motive natin ay gold, silver, and precious stones. Sa paglabas po natin, sabihin natin sa sarili natin, Panginoon, paano ba ako makapaglilingkod sa iyo na talagang gold? In first class talaga. So it's not about what you are going to do, but how are we going to do it? Secondly, our conduct. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Ang mga bagay na ginawa natin physically, yung day-to-day na pamumuhay natin ay maaring kahoy, dayami at pinagtabasan. Maaari din namang ginto, pilak o mahalagang bato. Ano ang ginagawa natin araw-araw? Huwag natin sabihin na, hiwalay na ito sa aking spiritual na na aking paglingkod. Hindi po. Yung pong ating pamumuhay araw-araw, we always speak of our service to God. Thirdly, is our service, our ministry, the use of spiritual gifts. Yung paggamit po ng spiritual gifts, maaari mong gamitin ang iyong mga ability sa church, pero ito ay nagiging kahoy, dayami, at pinagtabasan lang. Ang pangunahing paraan na gusto ng Diyos upang gamitin ka is your spiritual gift. Yun po yun. Huwag natin ipilit lang yung ating abilities. Magaling ko sa ganito. No. What is your spiritual gift? Because that is what God is going to use. Yun ang gagamitin niya. Yun ang gustong gamitin ng Diyos, yung ibinigay niya sa'yo. Yung binigay niya sa atin. So God is going to judge our motives, our conduct, and our service. And we're building a building with our motives, our conduct every day, and our service. What kind of building are we building? Mga kapatid, sarap siguro that every day, physically, spiritually, lagi natin tinatanong si Lord, Lord, ano po ba yung makakatuwa sa iyo? Ano ba yung matutuwa ka na gusto mong gawin ko? Maybe not everything that we're doing is good. Not everything that we're doing is gold. But many times, baka ito po ay yung mga susunugin. So it's good for us to understand, kahit na kung ngayong umaga, tandaan po natin, the foundation is Christ. Ang sarap mag-build doon sa foundation na yon with precious stones, with gold and silver. At matutuwa ang Diyos. Tayo po manalangin. Let us pray.
Panginoon, salamat po na marami. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa umagang ito. Totoo nga po, Panginoon, patawarin mo po kami that sometimes we do our service na parang ganun-ganun lang. Na parang hindi na pag-isipan. Na parang nagtatayo kami sa isang simpleng pundasyon. But every time we think of the foundation of Christ, the blood of Christ, the sacrifices, everything, Mami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Sinama mo kaming tagapagtayo na iyong pong kaharian. Lord, hawakan mo po aming mga puso upang maghanap namin ang kalooban mo higit sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.